Okay, 4 points. Ewan ko kung kakayanin natin, pero bibilisan ko. 4 points. 4 na K. So, hindi tayo KKK lang. Okay, unang K natin. Okay? Hindi si K Soriano. Okay. Unang K natin, okay? Ang katiyakan ng kaligtasan. Alright? So, we are saved. We know the true gospel. We have our salvation. But, we have to understand the assurance of salvation. Ang katiyakan ng kaligtasan. Let me introduce these words to you, the doctrine of eternal security and subjective assurance. Okay? Eternal security and subjective assurance. Alright, ano naman itong doctrine na ito? By the word itself, eternal security. Alright? Ang eternal security, ibig sabihin po niyan, hindi nawawala yung kaligtasan. Okay? Secured ka pang walang hanggan, kaya eternal security. Ano naman yung subjective assurance? Ito naman po yung feeling or confidence ng isang Kristiyano. Okay? To point that, to give a better perspective, yung eternal security, ito yung ginagawa ng Diyos. Yung subjective assurance, ito yung nararamdaman o yung point of view naman ng mananampalataya. Bigyan natin ng larawan para mas mabuting, mas lalong maunawaan. Hindi ito 100% equivalent illustration, pero para bigyan lang natin ng picture ito. Yung eternal security at subjective assurance, parang sasakay ka sa aeroplano. Okay. Sino dito nakapag-aeroplano na? Sige, aeroplano papel na lang. Ano? Okay. Sige, aeroplano. Okay. Pag magsasakay ka ng aeroplano, okay, ano nararamdaman mo nung bago kang sasakay ng aeroplano? Ha? Iba-iba, no? Yung iba, mga lalaki, walang isip-isip yan. Kasi mga lalaki, walang sense of danger eh. Walang sense of survival yan. Kaya gusto ko, gagawin ko to. So, pakiramdam ko, karamihan ng lalaki, nung unang sasakay ng aeroplano, excited lang. Gusto ko makasakay. Ha? Mga babae, kadalasan, mga babae, pagkasakay ng aeroplano, nararamdaman ko ito madalas, kabado. Pag first time nila sasakay ng aeroplano. Yung lolo ko nun, airborne siya. Hinuhulog sila sa Korea. Pero nung sumakay ulit ng aeroplano, napamura ng ilang beses eh. Ha? Oh. Yung eternal security is yung idea na kahit alam mong lilipad yung device na yon, alam mong hindi babaksak basta-basta. Okay? Ayun yung idea ng eternal security. So, sasakay ka doon kasi confident ka. Now, ano yung subjective assurance? Yung subjective assurance, yung pakiramdam mo habang nakasakay ka doon. Bakit? Habang nakasakay ka, umiikot pa lang yung aeroplano doon sa runway. Oh, yan na, nilipad na. Pero alam mo, nilipad pa rin eh. Nung mag-take off na, ang ingay, parang pasasabog ata itong aeroplano. Pero tinuloy mo pa rin. Nung lumipad na nabibigay ka na dahan-dahan, nagkakaroon na ka na vertical sickness, then finally, kinakaba ka pa rin. Pero tinutuloy mo, okay pa rin sa'yo. Nung nandun ka na sa taas, nagkakaroon ng konting turbulence, kinakabahan ka, pero para sa'yo, hindi. Bababa pa rin ako dito na maayos. Yan yung subjective assurance. Pwede kang kabahan, pwede mag-iba-iba yung view mo, pero you still have that certain confidence na hindi ako ibabaksak ng aeroplanong ito. Kaya nga sabi ko hindi total equivalent to illustration. Pero dahil yung picture na alam mo na in God, yung salvation mo, yung kaligtasan mo, it's eternally secured. Hindi siya mawawala. Okay? Bakit? Kasi Diyos ang nagligtas sa'yo, siya rin magpapanatili ng kaligtasan mo. And yung feeling mo, ngayon naligtas ka na, yung feeling mo minsan magwe-wave. Kung minsan, parang hindi ako Christian ngayon. Ay, bakit ganito? Parang hindi ako ganado mag-worship. Ay, bakit yung service ko sa Panginoon, ba't parang putyo-putyo lang? Ha? Ay, bakit ganito yung ano ko? Bakit disobedient ako ngayon sa Panginoon? Bakit ako unfaithful? Ha? Kristyano ba talaga ako? O, may time naman na high ka. Attend ako ng seminar, attend ako ng conference, bili ako ng bagong Bible, tontuwa ka pa sa bagong Bible, nilaway-lawayan mo na, amoy, luma na ngayon. Di ba? O, ganyan yung idea ng subjective assurance, depende sa iyo. But you still rely on God kasi alam mo mapagkakatiwalaan siya. Okay? Anong perfect verse about eternal security? Kita nyo, may test kagad, no? Ha? 1 John. Yung kanina na natin. Okay, 1 John 5. Sige, kuya, next. 1 John 5, 11 to 13. Pag may tanong sa inyo, naniniwala ba kayo sa osas? Ano yung osas? Ha? Ayun yung sa dati nung katoliko pa kayo. Yun ba yun? Magka-communion. Hindi. Okay, ano sabi sa verse 11? Nilagay ko Tagalog para mas direct. Okay naman, tinignan ko yung Tagalog. Maganda naman pagka-translate niya. Ano sabi sa verse 11? Ito ang patotoo. Okay, sige nga, para magkakasama tayo. Kayo nga, verse 11 muna. Ready, go. At ito ang patotoo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin. Okay. Ano yung sabi? This is the testimony. Okay, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ha? Buhay na walang hanggan. Huwag natin lagyan ng hangganan.
May pagkakataon talaga na hindi ka obedient, hindi ka faithful. Pero ang mahalaga doon, hindi yung nanampalataya, kundi yung sinampalatayanan. Kaya ang sabi doon, ito yung makakamtam natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi kung gaano kalakas yung faith mo. Hindi kung gaano ka kaganado. Alright? Of course, don't get me wrong. Kapag may mali sa faith mo, kailangan mong i-correct. Lord, hindi ako faithful ngayon, help me. O, ayan naman yung talaga makikita mong bunga ng pananampalataya. Lord, bakit ganito yung, hindi ako obedient sa'yo? Bakit gusto kong sumusuway sa'yo? Kailangan din i-correct yun. But, alright, hindi nawawala yung kaligtasan mo kasi hindi depende sa'yo. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Ilagi ko na share sa inyo yung kapag may nagsasabi sa akin, nakaka-discussion ko, galing sa ibang movement, sabihin nila, ganun lang yon, yung kaligtasan mo hindi na mawawala, basta nanampalataya ka. Kailangan samahan ng mabuting gawa kasi ayun ang kasama sa kaligtasan mo. Sabi ko talaga sa kanya, yung Jesus po ninyo, pasensya na, hindi pareho ng Jesus ko. Kasi yung Jesus nyo, kailangan yung tulungan eh. Yung Jesus ko, di ko kailangan tulungan. Kaya niya ako iligtas. Okay? Verse 12, ready go. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Nung sinampalatayaan mo si Jesus Christ, meron ka ng buhay na walang hanggan. Again, siya yung nagpapanatili ng iyong kaligtasan. Pag wala si Jesus Christ, wala kang kaligtasan. Yun lang yun. Alright? Lahat ng counterfeit Christians, okay? Lahat ng, fake gospel. Alam nyo, pare-pareho lang na performance or works-based. Lahat yon. Alright? Lahat siya. Ito yung katibayan natin, alright, ng kaligtasan, katiyakan ng kaligtasan. Nakaalalay o depende kung sino yung sinampalatayaan mo, hindi yung nanampalataya. And finally, verse 13. Yeah. Okay, 13, ano sabi dyan? Masahin pa natin, go! Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ano sabi ni Apostle John? Sinulat ko ito sa inyo upang inyong malaman, inyong matiyak, okay, na kayong nanampalataya kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Yan. Pag may nagsabi sa inyo na, ang yabang mo naman, sigurado kang ligtas ka. Alam nyo ba, mas mayabang ka pag sinabi mo hindi ka siguradong ligtas? Mas mayabang yun. Oh, bakit? Pag sinabi mo hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, anong point of view mo kung paano ka naliligtas? Works. Performance-based. Kanino nakasalala yung kaligtasan? O kanino, sino mayabang ngayon? Ikaw yung mayabang kasi nakasalalay sa'yo yung kaligtasan mo. Kaya ko iligtas sarili ko, yun ang mayabang. Yung sigurado ka, meron kang katiyakan ng kaligtasan mo, reliant ka kay Jesus Christ. Hindi sa sarili mo. Pwede ba naman yung bata na nagpabili sa magulang niya na, Ma, bilan mo nga ako ng cellphone. Tapos pagdating niya sa school, kita nyo, bilan ng cellphone ko. Pinaghirapan ko yan. Ilang araw ko itong binuno. Hindi mo pwedeng ipagyabang yun. Hindi mo ikaw bumili nun eh. Di ba? Hindi mo pwedeng ipagyabang yung kaligtasan kasi hindi mo tinrabaho. Kaya yung katiyakan ng kaligtasan, dahil reliant ka kay Jesus Christ, hindi mo maipagmamalaki kung babaan siya. Alright? Kaya hindi tayo naniniwala na ang Diyos natin is a transactional God. Okay? Narinig nyo na yung you scratch my back, I scratch yours? Narinig nyo na ba yun? You scratch my back, I'll scratch yours. Nanig sabihin nun, pag meron kang ginawa para sa akin, may gagawin ako para sa'yo. To others, that's how they view God. Pag may ginawa ako para sa Diyos, tsaka siya may gagawin sa akin. Again, yabang. Bakit? Depende sa'yo kung may gagawin ang Diyos. Kaligtasan mo, depende sa'yo. Yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, depende sa'yo. Yung pag-aalaga ng Diyos sa'yo, depende sa'yo. Ay, grabe naman. Para mong ginawang robot ang Diyos. Lord, diyan ka lang hanggat hindi kita inuutusan, ganyan ka lang. Tama ba yun? No. Okay? And we have the Word. We have the unbroken Word na kung saan nagsasabi sa atin, na nakasulat dyan, di ba? Na pwede natin pagkatiwalaan ang Panginoon. Ito yung simpleng metaphor po natin. Okay? Resibo laban sa titulo. Ano po yung resibo? Okay? Sige kaya. Yung resibo, nakabili na ba kayo ng isang gamit, tapos sasabihin sa inyo pinagbilhan ninyo, ano po ito may warranty, pero siguraduhin lang po ninyo, pagka pumunta kayo dito, dalhin po ninyo yung inyong resibo. Yan. Bakit?
Okay? Ito yung pruweba na binayaran mo yon. Kaya pwede mong papalitan or kung may sira, may problema. Ngayon, sa mga nakakaalam, sanay na magtago ng resibo, anong gagawin mo sa resibo mo pag uwi? Yan, sa mga old school, easy Xerox mo yun. Okay, mo photocopy mo. Okay, sa iba ngayon, sa mga kabataan, pipicturean mo. Bakit? Ano man tendency ng resibo? Yan, mawawala yung nandoon sa resibo. Kasi normal yun carbon printed lang naman siya no? So, yung gawa po natin, yung tinrabaho natin, parang resibo. Okay? At hindi mo pwedeng i-ano sa Panginoon na, Lord, ito yung resibo ko. Ha? Ito yung ginagawa ng ibang mananampalataya. Kristiyano ako, banggit ko na ito Kristiyano ako kasi nag-attend ako ng conference. Kristiyano ako kasi nag-attend ako ng youth camp. Kristiyano ako kasi nag-worship service ako. Kristiyano ako kasi yung family namin Christian. Kasi yung tatay ko pastor, yung tatay ko diakono. Kasi yung tatay ko faithful sa church. So ako rin, Christian ako. Ano ako? Christian ako since birth. Lahat ng statements na yung resibo. Hindi totoo yun. Alright? Kasi lahat ng ganong argument nakasalalay sa kung ano yung ginawa mo at ginagawa mo. Pero, yung kaligtasan po natin, hindi resibo. Ito po ay isang titulo. Okay? Papaano? Kaya? ay, wala. Balik ka nga. Wala yung, ayun. Okay. So, ano yung titulo? Yan. Okay. Sino dito yung may mga property? Condo unit man yan. Baka mamaya, condo building pa lang pag mamayari mo, no? Okay. Condo unit man yan, o kaya lupa lang literal. Yan. Okay. Anong itsura ng title? Depende kung taga saan ka, yung kulay. Pwede yung orange. Orange ba yung red? Hindi ko alam. Tapos, meron yung iba, mas luma, green. Yan. Tapos, meron kang maliit na parang doon, ribbon. Diba? Parang patunay na talagang siya, authentic yung titulo mo. Tapos selyado yun. Alright. Yung titulo po, parang ayun yung kaligtasan natin. Papaano? Pwedeng magalit sa iyo magulang mo, pwedeng maging pasaway kang anak, pero dahil nakapangalan sa iyo na yung titulo na yun, ay pamana na sa iyo, hindi na magbabago. Okay? Magbabago yung obedience mo, magbabago yung faithfulness mo, magbabago-bago yung isip mo, pero yung titulo na nakasulat doon, hindi na kailangan mawala. Paano pag nasunog, nasira yung papel mo? Pwede ka pa rin pumunta doon sa RD. O gusto mo pumunta sa LRA. Di ba? Para makakita mo, sino nagmamayari nitong lugar na ito? Yan, mag-a-appear pa rin doon. Yung kaligtasan po natin, kaya maganda yung sinabi ni Jesus Christ na John chapter 14, I go to prepare a place for you. In my Father's house are many mansions. Di ba? So, binigyan ka na ng pamanang lupa doon sa langit, pero hindi binayaran ng pera, kundi binayaran ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung maganda nating maunawaan. Okay? Hindi na tayo kinakailangan pang magsabi, ligtas ka ba? Palangit ka ba? Bahala na. Hindi na natin kinakailangan gawin yun. Pwede nating alisin yung ganung mindset. Hindi ka nagiging mayabang kapatid. Okay? Kasi depende mo yung kaligtasan mo sa tagapagligtas mo, kay Kristo. So kapag nagduda ka sa kaligtasan mo, lagi kang babalik. Sino bang mas makapangyarihan? Yung pananampalataya ko o yung sinampalatayanan ko? Kanino ba depende yung pagiging palangit ko? Siyempre, depende sa may-ari ng langit. Sino bumili ng titulo mo doon sa langit? Hindi ikaw. Siya mismo yung bumili ng titulo mo doon sa langit. Alright? Our ultimate security does not rest on our endurance. Hindi sa ating pagtitiis o pagkatega, but on an absolute guarantee forged in the courts of heaven. Pangalawa, second point. Okay. Maliban sa meron kang katiyakan ng kaligtasan, kinakailangan meron ka rin katibayan ng kabanalan. Dahil hindi lang pwede na, sigurado ako sa kaligtasan ko. Kinakailangan may ebidensya din. Yan. Katulad nung kanina natin. Hindi ka mo sabihin na, ako may-ari ng lupa na yan. May nangyari sa may Cavite. May ibang bumili daw ng lupa. Anong ginawa niyang defense? Hindi Ito, meron akong katibayan. Ano yung katibayan ng kaligtasan natin? Sige. Meron tayong tinatawag na term na progressive transformation. Yan. Dito pumapasok yung sinasabi ni Jesus na merong mga nauunang nahuhuli, may mga nahuhuling nauuna. Ano ibig sabihin doon? May mga tao na nung naligtas sila, medyo mabagal yung kanilang pagbabago. Pero may mga ilan naman, pagkaligtas nila, ang bilis. Apoy na apoy kaagad. Ganadong-ganado sa Panginoon. Napakabilis yung pagbabago nila. Okay? Ano doon ang mas maganda? Yung nahuli,
na nauna o yung nauna pero nahuhuli? Ano mas maganda doon? Sabi nila, teka lang. Worship lang ang pinunta ko dito. Bakit may... Lagi na lang may Q&A. Ay, pareho yung maganda. Pareho yung maganda. Ang mahalaga doon, nagkakaroon ka ng transformation. Yun ang usapan doon. Pag hindi ka nagkaroon ng transformation, doon ka pwede magtanong. Alright? Pero, ang mahalaga, nagkakaroon ng pagbabago. Lagi natin nababanggit itong word dito, pero gusto ko lang siguraduhin. Yung word na regenerate or regeneration. Okay? Kailangan, natutunan ko do not assume. You always ask. Sino nakakagets yung word na regeneration or regenerate? Gets? Okay, sige. Para magets natin. Dito kasi madalang na no? Pero sa probinsya kasi, may pagkakataon pa rin na nawawala ng kuryente. Dito pag nawawala ng kuryente, kakasuhan kagad yung Meralco no? Tagalit kagad tayo. Pero sa probinsya, pag nawawala ng kuryente, lalo na nung time na bumagyo ng paano bagyo na yung bagyong Santi sa Nueva Ecija. Halos isang buwan na walang kuryente. So, ang ginawa namin na nagbilihan kami ng generator para pa nag-worship service, may generator. Ang hirap lang magsamba nun. Kasi yung sa simbahan nun sa Hain, open So, yung generator, sa mga nakakaalam, yung generator, o, ikaw rin nag-preach, sigaw ka rin ng sigaw kasi kailangan mo talunin yung tunog ng generator Anong trabaho ng generator? Dahil yung building, walang kuryente. So, yung generator, mayroon siyang fuel, kakabit niya doon sa main at maglalagay siya ng kuryente sa buong bahay. Generator. Okay. Tayo, Ephesians chapter 2 verse 1, na nabasa na natin ng few weeks ago, na kung saan tayo ay patay dahil sa kasalanan. Yan. Patay. So kung patay, kailangan merong magbubuhay. Okay? Sino yon? Holy Spirit. Alright. And so dating patay ka, sabi ng Ephesians chapter 2, dati kang patay, dumating ang Holy Spirit, sa King James na nakasulat doon, quickened by the Holy Spirit. Or, siguro sa mas madali pang salita, binuhay. Niligyan ng kuryente, niligyan ng power ng Holy Spirit. Nakuha? Nung time na dumating ang Holy Spirit sa'yo, doon dumarating yung tinatawag na regeneration. Nabuhay ka na ulit. Okay? Ulitin ko lang yung born again, hindi grupo. Okay? Hindi grupo yung born again. Pag tinanong kayo, born again ka ba? Hindi po. Kasi hindi ako tumatalon. Okay? Ang born again po, yun. Nalagyan ka na ulit ng buhay, na regenerate ka na. Gets? Alright. Paano mo masasabi pag may kuryente na sa bahay na yon, tsaka pag walang kuryente? Ayan. Pagkagabi na, sinilip mo yung bahay, ay wala silang kuryente. Naputulan, hindi nakabayad ito, nag-utang. Chismisan pa kayo ng magkakayong pamilya, no? May utang siguro ito, hindi nakapagbayad. Paano masabi na may kuryente na? May ilaw na. Yan! Kita mo, pag may ilaw, nung bata kami, alam mo pag nawala, alam mo pag may kuryente. Kasi pag may nawala ng kuryente, sumasabay din sa pagkawala ng kuryente. Pag may dumating na yung kuryente, echo yun, no? Pag ano, buong street namin, sa may Sarasuela. Alam mo na may kuryente na kasi may ilaw na, tsaka may ingay na, may buhay na. Yung Kristiyano na nandyan na ang Holy Spirit, yung regenerated na. Okay? Na-generate na ng Holy Spirit, may buhay na. Nakikita mo na yung evidence na siya ay may sinampalatayanan. Gets? Okay? Kaya, tingnan mo ako. Yan, sige. Okay. The visible, external proof of authentic inward regeneration. Kaya pag meron kang nakasalubong kung minsan, nakakakwentuhan mo lang, meron, ewan ko kung nangyari sa inyo to meron kang feeling na, siguro Kristiyano to. Di ba? Meron yun habang nagkukwentuhan kayo, tapos yung, hindi lang yung pananalita paano siya mag-testify, paano niya yung trato sa mga tao, paano siyang manalita, at iba pang mga paraan na para ipakita na talaga meron siyang regeneration. Hindi niya sinasabi na Christian siya. Ikaw lang sa isip mo, siguro Christian to. Di ba? Kasi meron ng katiyakan. Diba napag-usapan natin yung utang na loob. Alright? Pero ngayon pag-usapan din natin yung loob. Alright? Paano yung loob at saka utang na loob? Again, sa maling paraan, maling perspective ng
paggawa para sa Panginoon, kung minsan nangyayari, ginagawa natin utang na loob. Bakit ka magsasamba? Kasi utang na loob sa Panginoon yung binibigay niya sa iyo kapatawaran at kaligtasan. Bakit ka maglilingkod sa Diyos? Kasi may utang na loob ka sa Kanya sa binigay niya sa iyong trabaho at saka kalusugan mo, sa kalakasan mo. Diba? Minsan utang na loob, pero mali. Okay? Bakit nagkakaroon ng transformation? Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagbabagong loob. Okay? Basahin natin. Okay? True biblical regeneration is the ultimate pagbabagong loob. Dahil kung nandyan na ang Panginoon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil nasa loob mo na ang Panginoon, ang banal na Espiritu, nagkakaroon ka ngayon ng totoong inward regeneration. Alright? Nandyan na siya sa iyo. Yung Holy Spirit umisa na sa spirit mo. Okay? Yung ikatlong persona ng Trinidad, nagrepresent dyan sa kaluluwa mo, sa spirito mo. And so you are now genuinely regenerated. Totoo na. Okay? Kaya hindi ka na gumagawa dahil sa, ay, naaawa ko sa Panginoon, gusto ko siyang pasayahin. Ay, talagang siraulong yung utak talaga yun, no? Pag gusto mong pasayahin ng Panginoon, ano ka, clown? Ha? Para lang matuwa ang Diyos, kaya ka kakanta, kaya ka magsasamba. That's wrong. Napakaliit ng Diyos na yun. Napakalimitado ng Diyos na yun. Hindi niya tayo kailangan. The reason that you want to worship Him, katulad yung sinabi kanina ni Deacon Levy, bakit ka nag-iika po, naghahandog? Hindi dahil sa, ay, kawawa naman ng Panginoon, magbibigay ako. Ay, dahil sa, para i-bless ako. Mali rin yun, ha? Mali yun, ha? Para ako, paramihin ng Panginoon yung pera ko. Possible paramihin ng Diyos yung pera mo, pero hindi yung laging ganun. Okay? Kundi dahil nagkakaroon ng pagbabagong loob. Sa loob mo, dahil nandiyan ang Holy Spirit, gusto mo na yung mga bagay na makalangit. Okay? Ano yung mga pwede nating maalala? Okay. Nasabi ito ulit, we do not pursue holiness out of a guilt-driven, exhausting attempt to repay God or avoid His wrath. Okay? True grace transforms our obedience into a joyful, overflowing gratitude for an unmerited gift whose debt has been entirely canceled. Yeah. Okay? So gusto mo nang sumusunod sa Panginoon. Okay? Hindi lang dahil sa, ay, kasama ko yung church members. Nandito kami sa church, kaya mag-uobey ako sa Panginoon. Pag wala na ang mga kapatiran, wala na ako sa church, pwede na ako mag-unfaithful, pwede na ako mag-disobedient. Okay? Hindi totoong pagbabagong loob yun. Anong tawag doon? Pagbabalat kayo. Hindi siya pagbabagong loob, pagbabalat kayo. Naalala ko si Pastor James Etchon, sinabi niya ito yung totoong ikaw ay hindi kapag may kasama ka. Ang totoong ikaw ay kapag kung sino ka kapag nag-iisa ka na. Doon mo malalaman yung totoong ikaw. Kasi madaling mag-obey kapag may kasama ka eh. Di ba? Kaya nga yung word na, yung anong difference ng excitement sa enthusiasm? Ang excitement, external eh. Kaya excitement. Depende sa nangyari sa paligid. So kapag yung paligid ko masaya, yung mga kasama ko masaya, yung mga kasama ko obedient, faithful, mag-ganon din ako, mag-obedient, faithful din ako sa Panginoon. Magsasaya rin ako sa pananambahan ko. Pero, okay, ang enthusiasm nanggagaling sa loob. Enthusiasm. So masaya ka, excited ka, okay, may gana ka, may appetite ka, kasi sa pagbabagong loob. Diba? Pangatlo, baka last na lang ito. Para ako nagmamadali lagi Okay. May katiyakan ka ng kaligtasan mo, may katibayan ng kabanalan, okay? Kasi kailangan may visible evidence kapag mayroong inward change, di ba? Okay. At pangatlo, katapatan sa paglago. Yan. Okay? So meron kang assurance, merong holiness, ngayon merong growth. Sige. Alright. May word na naman na progressive. Progressive sanctification and dependent responsibility. Ano naman ito? Okay, para nakukuha na natin. Yung justification, nababanggit natin na, di ba? Ang justification sa Tagalog, pinapawalang sala ka. Kaya justified, napawalang sala. Ano naman yung sanctification? Sa order ng iyong kaligtasan, ang first stage, justification. Nawawalan ka na ng kasalanan. Okay? Nagkakaroon ka na ng forensic justification or legal argument sa langit na ikaw ay hindi na makasalanan. That's positional. Okay? Positional ang justification, hindi na makasalanan si Mike. Positional. Yung sanctification, personal. Okay? Justification, positional. Dahil tinitingnan na, di ba last week, sabi ko si Brianna, tinitingnan na, hindi si Brianna, kundi tinitingnan na si Jesus. Kaya Son of God. Ngayon, hindi ka lang manatili na justified. Kailangan may mangyaring proseso which is sanctification. The simple word that we have been using para sa sanctification ay yung word na transformation.
Okay? Pero, yung transformation, same lang din naman siya. Okay? Automorphosis pa rin naman siya. Pero yung sanctification, it has a deeper sense to it. Pag sinabi mo kasing sanctification, may idea na sinasala. Okay? Pagka tawag mo dito, sino dito yung mga nagbe-bake? No? Pag nagbe-bake ka, ang gagawin mo doon, yung harina, isi-sift mo muna. Di ba? Para kung may nahalo dyan ng ibang elemento, may langga, may bato, patanggal mo. And at the same time, kahit yung mismong harina, iba buo-buo di ba? So kapag sinift mo na yan, Tagalog ng sift, hina. Sinala mo na siya, makikita mo ngayon na dinudurog yung mga buo-buo. Yan yung idea ng sanctification. Yung ayaw ng Diyos, aalisin niya. Yung hindi pa fine, hindi pa smooth sa buhay mo, ayos din ng Diyos. Baka durugin din ng Diyos. Okay? So, progressive sanctification tsaka dependent responsibility. Bakit natin parehong ni-introduce itong dalawang katuruan na ito? Ito kasi kung minsan. Yung justification, yung first stage ng salvation mo, okay? Kung papansinin mo, dependent ka sa Diyos. Lord, maraming salamat, hindi sa gawa ko, kung hindi sa trabaho mo, kaya ako naligtas. Hindi trabaho ko, kung hindi regalo mo. O ha? Okay? Ito yung problem. Dahil dito, gets natin 100% Diyos ang gumagawa dyan, nanampalataya ka lang. Ang problem ngayon sa sanctification. Kasi, kung minsan, bit pa rin natin yung idea sa second stage ng salvation mo na 100% Diyos ang bahala dito. Okay? Yun yung imagination natin. Diyos ang bahala dito. So, parang ganito. Alam niyo ba yung kwento ni Juan Tamad? Anong kwento ni Juan Tamad? Sa ilalim siya ng puno ng langka. Bayabas lang, sakit yon. Sa ilalim ng bayabas. Tapos si Juan Tamad, tinitingnan niya yung bunga. Maganda yung bunga. Gutom ako. Gusto ko yan Inaantay niyang mahulog sa kanya. Ang kaligtasan mo, yes, tinrabaho, justified ng Diyos, pero yung sanctification mo, meron kang responsibility doon. Hindi pwede lang na, Juan Tamad ka lang na, inaantay ko yung filling of the Holy Spirit. Inaantay ko yung kilos sa akin ng banal na Espiritu na ganahan ako, na gustuhin ko, mga kapatid. Dahil positional lang yung righteousness mo, kailangan mo pa rin itrabaho yung personal righteousness mo. Gets? Yung positional, tinrabaho ni Jesus. Yung personal, kasama ka doon. Tutulungan ka pa rin ng Holy Spirit na nag-regenerate sa'yo, pero dapat ikaw din kikilos ka. Ako ha? Alright? Nakita niyo yung mga wiring dito? Merong source ng kuryente. Nagbigay na ng source ng kuryente. Pero tayo yung magwa-wiring, tayo yung magsasaksak, tayo yung maghahanap ng saan ba may power outlet. Anong ilaw yung ilalagay natin? Meron ka pa rin personal responsibility. Hindi lahat, literal na si Jesus yung gagawa. Okay? Nasabi na Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Sige kuya, basahin natin muna yung, verse 12 muna. Okay, ready? Go! Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. See? Pag sumikapan ninyo, ito yung tatarabahuhin mo. Kaya sinabi doon sa aklat ni James, half-brother ni Jesus Christ, sabi doon ni James, show me your faith and I will show you my faith with works. Hindi siya literal na kinakailangan ng works para maligtas ka. Kung hindi, kung meron kang totoong vertical faith, kailangan meron kang horizontal faith. Alright? Kinakailangan may progressive sanctification at meron ka rin dependent responsibility. Tuloy natin kaya. Okay, next part ng verse 12 pa rin. Ready, go! Nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. See? Nag-regenerate, patuloy ka pa rin kinikilos ng banal na Espiritu, salamat sa Panginoon, kasi kung ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin. Pero si Mike, hindi laging ganado magbasa ng Bible, hindi laging ganado mag-pray sa Panginoon, hindi laging ganado magsamba, hindi ganado laging maglingkod. Kung minsan gustong sumuway, kung minsan gustong lumaban sa Diyos. O ano ngayon? Nandiyan ang Holy Spirit, magkakaroon ka ngayon ng prompting ng Holy Spirit, iko-correct ka sa salita ng Diyos, Mike, mali. Ito yung dapat. Ay, thank you po Lord sa correction. Ngayon na nagkaroon ka ng inward leading, actually yan yung technical term, nagkaroon ka na ng inward leading, yan, kailangan mo lang sundin ngayon. But, sabi sa verse 12, ang kumikilos ang Diyos.
habang kinikilos ka ng Diyos, totoo lang, pwede kang pumalag. Pwede kang pumalag. Kasi responsibility mo pa rin kung paano mo tatrabahuhin yung personal righteousness mo or yung sanctification. Nakuha? Oh, pansinin ninyo, ano yung araw sa buong week, sa buong linggo na nakakatamad bumangon? Ay, yung mga nagkatrabaho, Monday. Oh, Monday naman talaga, ano. Pero kasi pastor ako Sunday. Ito yung araw talaga na trabaho ka. Ano? Naalala ko noon, kwento ko lang ng konti. Naalala ko noon sa dati naming simbahan, gigising ako ng 4. Tapos magsisimula na ako noon. Kasi yung unang samba, alas 7. So alas 4, gising, prepare ka. Tapos may rehearsal ng 6 o'clock for choir. Then 7 o'clock worship, kanta. Tapos pwede ka mag-preach. Pwede rin may gagawin kang iba. Tapos alas 8, Sunday school. Tapos may pahingang 30 minutes, 10 o'clock, another samba. Alauna, ay may alas 12 naman na isang oras pahinga. Alauna, auxiliary, kung ano man gagawin. Alas 3, may pahinga. Alas 5, samba. Pagdating mo ng alas 6, alas 7, practice na naman for next week. Hala, talagang pakiramdam ko nun pag matapos yung gabi, wala na. To be honest, di ko napansin na for a very long time, hindi na pala ako naglilingkod sa Diyos. Totoo lang. Ano na lang eh. Kasi ano ako eh. Bible school student ako eh. Kasi pastor ako eh. Kailangan kong gawin ito. Naging trabaho. Pero dalangin ko mga kapatid sa atin. Kaya we try na well-assigned or may kahalili tayo sa lahat ng mga bagay para hindi lang siya maging obligasyon. Diba? Yung palalambahan natin, hindi lang dahil sa nakasanayan. Hindi gusto mo, ilalaban mo. Pag may ibang opportunity na ibigay sa'yo ng Sunday, hindi. Ilalaban ko yung Sunday ko. Okay lang yung may sudden family gathering kayo, mga paminsan-minsan lang. Pero talagang pinagpalit mo ang Diyos ng Sunday mo, pinagpalit mo ang Diyos yung oras mo, di ba? Kahit nga yung preparasyon mo kapag yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung hilaw, totoo lang, ano rin yun eh. Parang ginawa mo na lang kasi wala eh. Binigay sa'yo eh. No? Pero hindi. Ano sabi ni Pablo? Philippians chapter 2 verse 12? Ano sabi niya? Masaya naman ako na kasama ko kayo, masunurin kayo eh. Pero sana pati nung wala ako. Hindi lang dahil magkakasama tayo. Gawin ninyo ito. Kaya huwag kayo mag-alala. Hindi naman own effort parate. Ano sabi? Verse 13. Ang Diyos, bibigyan niya kayo ng kalakasan para masagawa yung kanyang kalooban. Ano? Ano yan? Bigyan natin ng kaunting metaphor para lalo din maunawaan. Sino dito na susubukan mag-commute ng MRT or LRT? Nakasubok na. Ay, yung mga ilan, no? Yung iba, wala na. Masasarap na yung buhay ng iba, no? Ay, mga mayayaman itong mga... Bira lang. Naalala ko noon, unang sakay ko ng MRT. Elementary. Tapos yung... Ewan ko ba? Kuya ko, di ko alam kung first time niya ba yun, no? Ano? Sasakay ka pala ng MRT, nakilang apak na yung mga tao sa paa mo. Kaya yung sabi ng kuya, ano ba? Nakikipag-away, sinapakan siya. Akala ko, nga, sama naman ng tao na yun. Nagtuloy-tuloy yun. Nag-high school ako, nag-college ako. Ako parang araw-araw naman ganito. Literal, mga kapatid, na sa mga nakakaalam, di ba? Pag lalo na rush hour, ang rush hour, simula alas 6, hindi alas, hindi alas 8, alas 6, rush hour na. Ay, pwede ka makatulog na nakatayo. Talaga namang siksik na siksik. Siksik ka na papunta. Yung pauwi ko, ganun pa rin. Kasi pauwi mo, rush hour pa rin eh. Kasabay mo pa yung mga galing literal na labor work. Kataas pa yung kamay nila. Wala ka, dikitan kayo. Ay mo ganun. Para ako na sa ibang country Ay, talaga, grabe. Yung biruan, di ba? Sa pagko-commute, papasok ang estudyante, lalabas ka mandirigma. Pati pala trabaho ka. Kita nyo yung mga, pati yung mga nagmamaneho ngayon, kita mo yung mga nagmamaneho, pati yung mga nagmamotor, yung 2 segundo magpapakamatay. Yung palikong ganyan, no? Dapat overtake nila dito sa kabila, overtake nila sa kanan din. Pagliko, sasabayan din nila yun. Yung 2 segundo, bye-bye, world. Hello, Lord. Talaga namang gera. Kita mo yung, alam nyo sa yung mga taga-ibang lahi, pag pumunta sa Pilipinas, pag nakita nila yung style ng driving natin, naalala ko may isang apologist, sabi niya ganun, when you go to the Philippines, you don't need to go to a carnival. You just ride a taxi. That's already a roller coaster. Grabe, nalak to si Tito Ray nung debut ni Jazz. Sabi nila Tita Nico, Deacon Ray, para atang
Sabi ni Deacon Ray, kasi dati ako taxi driver eh. Mga mandirigma. Lahat ng butas. Sabi nga nun, hindi ka na totoong driver pag hindi mo naisingit sa lahat ng butas. Lahat ng butas, pati yung mga malalaking truck. Nakita mo yung mga malalaking truck na nagta-transport? Para tayong Fast and the Furious. Kulang na ipapasok mo sa ilalim sa sakin mo dun, no? Kakanta ka pa ng Tokyo Drift. No? While every day we are battling for commute. Okay, mga kapatid, let us not be naive. Every day, you and I are facing spiritual warfares. Ngayon mismo, nasaan si Satan tsaka yung mga demonyo? Nasaan? Nung bata ako, natatakot pa ako sa multo-multo noon eh. Ngayon na ako natatakot kasi nabasa ko sa Bible na magkakasama pa rin tayo dito. What's the point na matakot? Lagi ko ba lang kasama? Yung iba, nagdilim tsaka ako natatakot. Hindi! Tingnan mo katabi mo, tingnan mo ngayon. Sabi lang. May kasama tayong demonyo, may kasama tayong evil spirit. Si Satan tsaka yung mga demonyo hinulog dito sa lupa. Yung pagparusa kay Satan tsaka sa mga demonyo niya, future pa yun. Kaya nga si Jesus Christ doon sa Gadara, di ba? Saan niya nilagay yung evil spirit, si Legion? Sa baboy. Yung iba namang Christian, kala mo Ghostbuster. Jesus eh. I send you to hell. Talo pa si Jesus. Jesus ka, di ba nananong tao sa impyerno? Yung impyerno, yung mga demonyo nandito kasama natin, tinutokso ka, gumawa ka ng mali. Bakit? Talangka eh. Siyempre, alangan sila lang maparusahan, dapat ikaw din. O Kristiyano ka na, sa tingin mo, stop na, hindi pa din. Ito, may kulokoy pa tong ugali si Mike, makukuha ko pa to eh. Hindi to magsasaya sa kanyang Christian life. Hahatakin ko pa rin to pababa. Mabilis na lang. 3 minutes lang. Last point na natin, Brad. Talunin na natin. Sige nga mo na yan. Kung ano pinagdalagin natin yan. Last. Okay? Anong tatlo natin? Kariyangan ng kaligtasan mo. May katibayan ng kabanalan. Ano yung pangatlo? Yan. Yung paglago kapatid, reminder. Sa'yo yun. Hindi ka pwede manisi na, kasi sa church namin eh. Kasi walang nagpaalala sa akin na mag-Bible reading, mag-devotion eh. Prayer. Wala. Sa'yo yun. Trabaho mo yun bukas. Okay. Then pangapat na. Ito na yun. Meron ka namang comfort. Ano yan? Kalinga. Kalinga ng kapulungan. Care for a community, to be exact, the church. Okay. Ano ba yung trabaho ng church, kapatid? Alright. Here's the role of the local church. Sige, kuya. Life-giving role of the local church in sustaining a believer's faith, hope, and discipline. Alright? So, yun yung trabaho natin. Alright. For example, bago ako mananampalataya. Okay? Tapos si Deacon Mar, halimbawa lang, mas nauna siya sa akin. Hindi pala halimbawa yung literal. Nauna siya sa akin mananampalataya. I can ask him. Alright? Tito Mar, ano ba yung mga paraan na paano ko maging faithful sa devotion ko? Paano ko maging dito? Paano ko mahasa yung sarili ko para sa kabanalan? Kasi kung kailangan masanayan ko yung aking paglago, ano po yung kinakailangan? Yun yung trabaho din ng church. Anong trabaho ng church? May problema ako. Lalapit ako kay Deacon Levi, Dito Levi. Ano sa palagay ninyo yung kailangan ko pong gawin dito? Di ba? Bali ba sa ipapipray, bigyan nyo rin ng minsan pag tinatamad tayo mga Kristiyano, no? Kapatid, pastor, problema ako. Ganun ba? Pray natin yan. Tamad na sagot no? Hindi na kapag Alright? So yun yung trabaho po natin, na maging community tayo. Naalala nyo? Ang Trinity, ang Diyos natin, community. Kaya tayo rin, ang design sa atin maging community. Right. Ngayon, sige nga, kuya. Alright. Okay. If I may say this, ito yung deception at magaling na deception ni Satan sa Kristiyano. Okay. Ang ugali natin, na dala-dala natin, nung bago tayo naging mananampalataya, is the spirit of competition. Okay? Listen carefully Nung hindi pa tayo Christian, malakas na malakas yung spirit of competition. Patunayan natin. Pag pumasok ka sa isang room, school, trabaho, okay, pansinin mo, hahanap ka ng sulok, i-gauge mo lahat. Tapos ngayon, susubukan mong maging mas magaling sa lahat. Diba? Kaya ito ang patunay ko. Pag uwi mo, ay kwento ka. Ang kwento, ikaw yung pinakamagaling sa lahat. Pagdating natin sa church, minsan dala natin yan. Ang trabaho natin, ginagawa natin, hahanap tayo ng mali ng kapwa mo Kristiyano.
Ano kaya kahinaan ni kapatid? Ano kayang problema niya? Ano kayang mali sa buhay niya? Tara, pag-usapan natin. And that is, hindi ko naintindihan to nung may isang matandang pastor na sinabi niya yan. Yung pinakamalalang kasalanan ng church, siraan sa isa't isa. Kapag nagtagumpay doon si Satanas, alam niyo ano mangyayari? Wala kang community. Wala kang kasamang maglalago. It's just like any relationship. Nalala ko doon. Kahapon nanonood kami nung, ano yun, Priya? Ay, Priya kay? Pusuan o laruan. Habang napakahaba pa na nung ano na yun, isang oras. Ito yung na-observe ko. Sino man yung contestant na sasali, at kung sino man yung either side, ay, sino nakakaalam mo sinasabi ko pala? Mamaya, kwento ko, hindi nyo pala nagigits. Ang ano siya, dating game. Yeah, dating game. So, merong isa, tapos mamimili siya doon sa lima, may mga balloons, ganyan. Ayun yung idea, dating game. Ito yung na-obserbahan ko, Whether yung iisa, yung bachelor or bachelorette, tapos yung pipilian, alam niyo yung napansin ko? They all require something from someone. Sino nyo? They all require something from someone. Madalang na I will require something from myself for someone. Gets? Now, many relationships built on that idea. Ang tanong kasi nung host, anong hanap mo sa isang babae o lalaki? Anong hanap mo sa isang babae o lalaki? Ang hanap ko, ay, ang bilis. Ay, sana si Kyle, no? Ang hanap ko, si Kyle. Ha? Yan. Ang hanap ko, alam nyo, kakailang beses na sabi ng ang hanap ko, happy ko lang yung mga to. Tawa kami ng tawa kasi sa totoo lang, stupid. It's stupid. Sa totoo lang, childish. It's a childish mindset. Ang hanap ko, ba't sino ka? Si Lord? Pipiliin kita kapag okay ka. Aba, bossing amo. And that's the danger. Na kung saan, kahit romantic relationships, even within us, among us, ginagawa natin yun sa church natin. Kapag yung church member mo, yung kapatid mo sa Panginoon, hindi niya nagawa yung ine-expect mo, disappointed ako. Pag yung kapatid mo sa Panginoon, may nagawang masama sa'yo, disappointed ako. Ay, ito yung, kung ganun yung style sa atin ng Diyos. Ang requirement ko sa'yo, tsaka kita mamahalin, subukan niyo, gawin sa atin ng Diyos. So tingin niyo, may mamahalin pa sa atin? In church, the idea is bayanihan, mga kapatid. Hindi lagi nung kapatid mo, kaya niyang bitbitin yung sarili niyang bahay. So you are there not to isolate yourself, but to make yourself available para tulungan mo siya. Okay? Pinakamaganda nga nun, pag hindi niya na kaya, mas lalo ka maging available. Okay? Hindi mo i-require siya, i-require mo yung sarili mo. Okay? Sige, kuya. Okay? Ay, sige. Gusto ko lang din magitin ito. Thank you. Alright. Okay? Bakit nakasulat dyan haligi ng tahanan? Okay. Mga kapatid, sino ang haligi ng tahanan? Tatay. Okay. Itong church natin, sinong haligi ng ating tahanan? Okay, very good. Kaya sabihin, ng ibang church sabihin, si pastor, buo ang church yan. Depende sa pastor. Nakasalalay itong bayanihan na ito sa haligi ng tahanan, at ang haligi ng tahanan na ito ay ang Ama natin sa langit. Okay? Bakit ka magpapanatili? Away na kayo magkakapatid sabi nung tatay mo, buka dyan, tahimik ka dyan. Sabi ng tatay mo, ikaw rin naman kahit na gusto mong pumalag. Yung ginagawa pa ng magulang. Sige, pag nagpasaway yung kapatid mo, pati ikaw, papaluin. Kasi bakit? Community tayo. Bayanihan tayo, nagtutulungan tayo. Alright? Last na ito. Okay? Medyo personalized. We grow together as one unified body in City Baptist Church, firmly anchored sa ating haligi ng tahanan, ang ating amang nasa langit. Alright? Ito yung way talaga na lalago, kapatid. And so I pray, kahit na yung setting natin, it's a Metro Manila setting. It's a different culture, sa totoo lang.
but you do not isolate yourself. Hindi ka lalago by isolation. Alright? Tapusin ko na. Tapusin na natin to. Sorry. Medyo napahaba. Okay? Okay, let me end with this statement and then magkaroon tayo ng very quick processing question. If God is truly unshakable, His word is unbroken, and if His word is unbroken, the salvation He grants is eternally secured, guaranteed to produce a harvest of maturity that will endure unto everlasting glory. And that's our prayer. Na yung growth, it's not a mere word. Okay? Na yung kabanalan, hindi lang natin hinahanap sa Diyos, hinahanap din natin sa atin. Alright? I do not require my brethren, I require myself. Para nang sa ganun, I can be a church to my church. Okay? Nagkaroon ako ng trabaho sa kapatid ko sa